Magandang gabi sa ating lahat. Tayo pinagpala at pinagsama-sama ang Panginoon upang humarap sa Kanya ngayong gabi. Tunay nga ang ating taon ngayon, batang-bata pa, number 1. Kaya magsisimula tayo sa number 1 ng 2025. Ika-onong ng January, dahil ika-onong ngayon, inaaniyahan ko kayong tumayong lahat, tayo manalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po muling narito at sama-sama magpupuri sa inyong harapan, Panginoon. Salamat po, muli ninyo kaming tinipon upang manambahan at patatagin ang aming pananampalataya. Ikaw ang aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa patnubayan, samahan ninyo ang aming gawain. Kayo po nawa ang maitaas at mapapurihan. Ang inyong kadakilaan at katotohanan ang aming sandigan. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at linisin sa aming mga karumihan. Nawa ang mga kapatiran paparating, inyo pong ingatan. Ihanda po ninyo ang aming puso't isipan sa pakikinig, maging sa online. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo at tayo awit sa Panginoon. Muli po, magandang gabi sa ating lahat. Ayan, tayo po ay umawit, Each Step I Take. Each
kamay-kamayan habang inaawit ang Faithful and True. The mountain is high, but you will take me higher. The valley is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. My Lord, you're faithful and true when everything around me gives way. Faithful and true to lead me from day to day. My Lord, you're faithful and true. You answer whenever I pray. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. Amen. Maaari na po kayo magsayo pong lahat. Happy New Year po! Ayan. Bagamat nagpalit na po yung taon, no? Ganun pa rin yung ating gawain, tuloy-tuloy pa rin. Tayo pa rin po ay nagtitipon at nagpupuri at nagsasamba sa ating Panginoon. Amen. At ngayon po tayo po dadako sa ating announcement and reminders. Ang ating daily Bible blessings, tuwing umaga pa rin po yan, Monday to Saturday, via members group chat, Facebook page at sa ating YouTube channel. Midweek service and prayer meeting. Ayan. Alas 7 po yan tuwing Wednesday. Sunday worship service, nagsisimula po yan ng alas 9. At ito po yung ating tema sa darating na linggo, maging saksi ka ni Kristo, ayon sa mga gawa 1:6 hanggang 8. Ayan. Adult Sunday School class, every Sunday, 3 p.m. sa Begonia Room. At Go Ye Cubao, ito po yung weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, BKBC and tract distribution every Saturday. At home Bible study, prayer, fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan every Friday po yan. At home Bible studies for 5 families sa San Mateo, Rizal every Saturday. Kasabay po yan po, no, yung worship service sa Taytay, Rizal every Saturday po yan. Ayan. At ngayon po, sisimulan na po natin ulit ang ating special missions gift giving. At ginaganap po yan every last Sunday of the month. Ganun din ang ating Lord's Supper every last Sunday of the month. Ayun lamang po ang ating mga announcement and reminders. Muli po tayong tumayong lahat para po sa isa pa pong awitin. Dakilang pagmamahal. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababati? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo.
po kayo magsipong lahat. Para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at ating pong tawagin Brother Renato Alegre. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa mga nasa online. Ang pamagat ng ating paksa ngayong gabi, ang dalawang pagtingin sa bagong taon. Ang dalawang pagtingin sa bagong taon. Dahil bagong taon ngayon, simula ng taon 2025. Kaya tingnan natin ang nakaraan at ang hinaharap. Ang ating teksto makikita sa Pilipos Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang 14. Sabay-sabay natin basahin. Inanyayahan ko kayong tumayong lahat. Basahin natin ang sabay-sabay ang ating teksto sa aklat ng Pilipos Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang 14. Handa, basa. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko, yaon ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Pagpalain nawa tayong pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo muna manalangin. Salamat, Panginoon Jesus, sa mensaheng aming pagbubulay-bulayan. Nawa pangunahan po ninyo kami at palalahanan na huwag kaming makuntinto sa nakaraan, kundi sumulong at magsikap para sa hinaharap. Salamat po sa hamon ito at sumagana ang inyong pag-ibig sa amin. Kayo nawa ang manguna sa aming gawain, pagkalooban po ninyo ang inyong lingkod ng katatagan at kaalaman sa paghahayag ng mga mensahe. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maaari na kayong umupo. Ayan po, ano po? Ang dalawang pagtingin sa bagong taon. Ngayon, Enero o January. Sa Englishin ko naman, Enero at January. Alam ba ninyo kung saan galing ang January? Wala sa akin galing, hindi galing sa akin yan. Ngayon, Enero o January, simula sa bagong taon 2025. Lumipas at nakaraan na ang 2024. Ang atin babalik tanaw na lamang sa 2024 ang mga bakas at alaala ng 2024. Ano po? Magandang matuto. Opo, sa nakaraan. Pero, hindi dapat doon nakatuon ang atin isipan. Hindi natin maibabalik ang nakaraan. Pero, may bagong bukas pa na kailangan harapin. Meron tayong haharapin na bukas. Ano po? Ito po ang binanggit ni Pablo sa ating teksto. At ito ang pag-uusapan ngayon. Ang dalawang pagtingin sa bagong taon. Mga pangunahing punto, ang wastong pagtingin sa bagong taon. Pagtingin sa nakaraan. Ay, nalilito lang po. Ang wastong pagtingin sa nakaraan. Ang pangalawa, ang wastong pagtingin sa hinaharap. Ayan po. Dapat planuhin na natin ang mga darating. Huwag na tayo manatili sa mga nakaraan. Tumungo na tayo sa panibagong yugto ng ating buhay. Ayun nga sa atin ng bahagi, ano po? Ayun nga sa ating teksto, hindi sinabi
ni Pablo, ano po, na nakamtanan niya o natupad na niya ang mga bagay-bagay na nararapat kamtan o tupdin na wala na siyang dapat gawin. Ayon nga sa Pilipos 3:13, sabi dito, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Ayun po, nililimot niya na ang mga nasa likuran. Kaya dapat tayo sumulong tumungo na tayo sa ating hinaharap. Hindi niya sinabi na ganap na siya at ligtas na. Ayon sa ating teksto sa Pilipos 3:12, hindi sa ako'y, sabi dito, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y lubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yaon, ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Kung kaya, nililimot niya ang kanyang nakaraan. Ayon nga sa binasa natin sa 13, ano po, makikita sa buhay ni Pablo na si Pablo ay may sapat na dahilan upang makontento at magmalaki sa kanyang nakaraan. Subalit nagpatuloy tungo sa hinaharap. Ang mga katangian ni Pablo, ano po? Namuhay na Hudyo, ayon sa Pilipos 3:5-7. Sabi dito, sa Pilipos 5, sabi dito, na tinuli na ika-8 araw. Ang mga Hudyo tinutuli pagkalipas ng 8 araw, ano po? Mula sa lahi ng Israel, mula sa angka ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo tungkol sa kautusan, at Pariseo. Masugid na sumusunod si Pablo sa kautusan. Dahil siya ay Pariseo. Sa 6, tungkol sa pagsisikap ay mang-uusig sa iglesia. Ayun, mang-uusig sa iglesia ng Diyos. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Masugid siya na sumusunod. Gayon man, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Walang saysay ang kanyang pagsunod sa kautusan dahil kay Kristo. Ano po? Si Pablo ay mabibilang sa mga mahusay na Hudyo. Ang katayuan at relasyon kay Kristo bilang mananampalataya, ayon sa Pilipos 3:9-12, sabi dito, ang katayuan niya at relasyon. Sabi dito sa 9, at ako'y masumpungan sa kanya na walang katwiran, aking sarili, sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ayun po. Ang katwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakinakisama ng kanyang mga kahirapan, na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Ay, ninanais ni Pablo po, ano po? Kung ang aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sa 12, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yaong kinabot naman sa akin ni Kristo. Sana? Jesus. Ayun po.
Ngunit hindi si Pablo kontento sa mga kaganapan niya, kung anong mayroon siya, hindi siya nakontento at nagmalaki. Dahil sa halip, hindi niya kinilalang ganap na. Kinilalang ganap na siya o nakamtan o natupad na niya ang mga bagay na dapat niyang kamtan o tupdin. Kundi nagpatuloy siya. Nagpatuloy, Hindi niya pinagmataas ang kanyang malapit na relasyon kay Kristo. Kundi siya ay nagpakumbaba. Para sa atin, tayo ba'y kontento na sa atin kasalukuyang pagiging Kristiyano? O nagmamalaki sa mga nagawa na? Apo. Totoo, dapat tayong magpasalamat. Dahil sa ating kasalukuyang katayuan bilang ligtas. Magpasalamat tayo. Pinili ng Diyos, dapat natin pagpasalamat. Tinawag, binago, at pinatawad. Ang pinakamalaga, pinatawad ng ating mga kasalanan. Kaisa kay Kristo. May banal na espiritu. Dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Luluwalhatiin at may tahanan sa langit. Meron tayong uuwian sa langit. Ang mga nakay Kristo. Ngunit huwag tayong makontento. Huwag tayong manatili doon lamang na tayo'y tinanggap, pinatawad. Huwag tayong makontento. Sa pagiging ligtas lamang na may langit. O kaya ay kasapi ng isang Baptist Church. Marami pa tayong dapat ayusin sa atin mga sarili. Dapat nagbabago. Di ba? Ayusin natin ang ating sarili. Kontento ba na dumadalo sa pananambahan lamang kung gusto o may panahon? Kontento ba magbigay kung may sobra? Kontento ba manalangin ngunit hindi gumawa? Na walang gaanong hamon, hirap o pagsubok, pag-uusig na nararamdaman para sa inyong atin pananampalataya. Sa halip na military camp, ang iglesia ay naging country club. Kasiyahan. Yan ang hilig, party-party sa country club. Hindi sakripisyo para sa sarili at hindi para sa iba. Ang nais ba ay tahimik na buhay? Walang hamon, hirap, pagsubok o pag-uusig? Ang nais ba manahimik na lamang? Ngunit tandaan, ang katahimikan ay palatandaan din na patay. Nananahimik ang patay. Tulad ng katahimikan ng sementeryo. Subalit ngayon iba na, maingay na rin ang sementeryong iba. Dahil tinitirahan na ng mga tao.
ang nakakabinging katahimikan na nagpapakalma sa atin, maaring mas mapanganib kaysa bagyo o bahang nagpapanatiling gising sa atin. Ang tubig na tahimik ay bumabaho at nagkakaroon ng kitikiti na may dingge. Ayan. Mag-iipon tayo ng kitikiti yan pagka hindi tayo kumilos. Ang gamit na hindi ginagamit ay kinakalawang. Napapabayaan. Kinakalawang o pumupurol. Ang mga binti o braso na hindi tinatrabaho ay lumiliit. Tayo ba ay kinakalawang? Kinakalawang na? Pumupurol o lumiliit na? Ang ating braso at binti, subalit lumalaki ang tiyan? Hindi kumikilos, lamon-lamang ng lamon? Tayo ba'y kontento na sa ating nagawa o nakamit noong nakaraan mga taon? Hanggang gano'n lang ba ang ating kaligayahan? Kontento na. Maaring totoong marami nang nagawa. Totoong marami nang nagawa. Ano po? Nabasa ang Biblia. Daan-daang panalangin ang nagawa. Daan-daang pagdalo sa pananambahan. Daan-daan sermon na narinig. Opo, nangyayari yan. Nasa dami ng napakinggan na natin. Ano po? Ngunit, hindi dapat makontento. Dahil marami pang maaring magawa. Opo, marami pang magawa. May napatutunahan na ba? Tapat ba sa pagbibigay? Sa halip na tagapakinig lamang, nakapagturo na. Dapat hindi tayo makontento sa ating kalagayan nga, yung mga nakaraan. May nadala na ba na kaluluwa o pinapalago? Mag-ingat sa pagiging kontento. Sa pagiging kontento na lamang sa kasalukuyan, katayuan. Ano po? Kaya maraming hindi sumusulong dahil dito. Ang kawalan ng pagsisikap na umunlad ay ang pumipigil sa atin na lumago. Tinatamad o lumalim sa pananampalataya. Kontento na. Kaya hindi sumusulong dahil kontento na sa kasalukuyan. Ano po? Dahil hindi kumikilos at sumusulong, ang mga Kristiyano ay kinakalawang. Ang tornilyo hindi na mapihit, hindi nalalangisan. At hindi nagagamit ng Panginoon. Tayo ba ay nasisira dahil sa sobrang gamit? O dahil kinakalawang, inaamag o sinasaputan lamang? Ang ating pangalawang bahagi, ang wastong pagtingin sa hinaharap. Ayon nga sa ating teksto, sinisikap niyang maisakatuparan ang layunin ni Kristo nang siya ay tawagin. Ayon nga sa Pilipos 3:13, ano po, makakasabi nga dito mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na sa likuran
at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Sinisikap niyang makamtan ang hinaharap. Ayon nga sa ating binasang teksto, nagpapatuloy siya tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang buhay na hahantong sa langit. Kaya hindi tayo dapat tumigil, magpatuloy tayo hanggang humantong sa langit. Baka sa kagagawa natin biglang titigil, sa halip na langit ang tunguhin, iba. Ano po? Ayun nga sa Pilipos 3:14, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kung kaya makikita ka, Pablo, na si Pablo ay may malinaw na layon na binabanggit sa ating binasang teksto sa 13 at 14. Ayon sa Pilipos 3, Jace, sabi dito, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Ang sabi, upang lubusan makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli at makihati sa kanyang hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. Siya ay nagpapatuloy sa layon na ito, na may pagsisikap, may layon at pagsisikap sa makamit ito. Kung kaya tulad ni Pablo, magkaroon tayo ng malinaw na layon sa ating buhay. Palanuhin. Ano-ano ang layon natin, ninyo, bilang Kristiyano sa taong 2025? Walang pakialam dahil kontento na. Kontento na lamang sa nakaraan at kasalukuyan. Maglista po tayo. Ang New Year resolution nga, inililista. Ngunit, natutupad ba? Ala! Kaya, pag tayo maglista patungkol sa ating gagawin sa itong taong ito, para sa ating pananampalataya, ay dapat natin tupdin. Hindi lamang nakasulat sa isang notebook, isang papel, dapat tinutupad. Ang taong walang tinutumbok o inaasinta sa buhay ay hindi magkakamit ng anuman tagumpay. Paano mo masasabi na nakarating ka na kung hindi mo alam kung saan ka pupunta? Amen? Hindi mo alam pupunta, nakarating ka na? Magpatuloy tayo sa ating pagsisikap tungo sa ating layon. Hindi lalago ang iglesyang ito. Hindi maliligtas ang maraming kaluluwa. Hindi lalago ang mga maliligtas at hindi lalaganap ang mga gawain sa maraming lugar maliban kumilos tayo. Nang may sigla, pagpapatuloy at pagtitiis. Kikilos nga matamlay, walang sigla, walang saysay. Dapat may sigla at pagpapatuloy at pagtitiis sa hirap at ginhawa. Huwag tumigil, magpatuloy tungo sa ating hinaharap.
pinakamahalaga ang kailangan ng simbahan sa anuman panahon ay mga taong may matinding dedikasyon at pagmamahal para kay Kristo. Na may layunin maglingkod at magbahagi ng kanyang salita. Nawa, ito rin, ito ang maging layunin ng bawat Kristiyano sa iglesyang ito. Bilang panghuli, anong Kristiyano ba ang iyong maging nais? O ang ating maging nais? Humahanga tayo sa mga tagumpay o nakamit ng mga tao. Kinikilala ang kanilang kahangang-hanga na gawa. Ngunit, alam ba ninyo ang pinakadakilang tagumpay? At pinakadakila sa harap ng Diyos? Ang maging kahanga-hangang Kristiyano. Ito rin ba ang nais natin? Bilang Kristiyano, huwag nawa makontento sa kasalukuyan at maging karaniwan lamang. Huwag tayo makontento. Kundi tayo ay gumanap ng mga dakilang bagay para sa Panginoon. Ang ating bilang hamon, huwag makontento sa nakaraan at magsikap para sa hinaharap. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Hesus, na muli namin sinalubong ang bagong taon ng may sigla at determinasyon na ipagpatuloy at magsikap para sa hinaharap. Nawa, ituro po ninyo sa amin ang wastong pagtingin sa nakaraan at sa hinaharap upang huwag kaming magmalaki kung ano ang aming nakamtan o nagawa, kundi magpatuloy kami sumulong sa aming mga layon. Pagkalooban mo po kami ng lakas at katapangan na harapin ang mga bagay na darating. Tulungan po ninyo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na magpatuloy sa pagsisikap na kamtin ang nais ninyo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, tayo nga sa ating teksto, Amalakay, Kapitulo 3, versikulo 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at hihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ibigay po natin sa Panginoon ang pinakadakilang handog. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami ngayong gabi sa panibagong taon na aming kakaharapin. Nawa samahan niyo kami sa aming pagkakaloob, hipuin mo ang aming puso na magbigay ng may kagalakan at pag-ibig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Magpasalamat. Salamat, Panginoon, sa natapos sa aming pagkakaloob. Salamat sa salaping aming kalap ngayong gabi.
Nawa pagpalain mo ito at magamit nawa sa bahay-sambahan ng naayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Muli po tayong tumayong lahat para po sa ating pangwakas na awitin. Laging sa akin si Jesus or constantly abiding. Di mula sa mundo, kapayapaan ko, ito'y kaloob ni Kristo. Kahit na dumagsa ang mga pagsubok, puso ko'y mapayapang lubos. Si Jesus ay laging nasa akin, sa lahat ng oras ay susundin. Di niya ako iiwan at nangako siyang ako'y sasaiyo kailan pa man. O banal na diwa, dulot mo'y katiyakan, kay Kristo'y may kaligtasan. Buhay ko'y lalago sa iyong kalinga at mabubunga ng sagana. Si Jesus ay laging nasa akin, sa lahat ng oras ay susundin. Di niya ako iiwan at nangako siyang ako'y sasaiyo kailan pa man. Ang pag-ibig ng Diyos ang laging tatanglaw sa akin sa araw-araw. Ako'y iingatan hanggang sa masapit ang kanyang tahanan sa langit. Si Jesus ay laging nasa akin, sa lahat ng oras ay susundin. Di niya ako iiwan at nangako siyang ako'y sasaiyo kailan pa man. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan, salamat sa lahat. Salamat po sa mensaheng nagbibigay hamon sa amin bilang Kristiyano. Tunay nga po na biyaya at pagpapala namin na muli namin harapin ang taong ito ng may sigla at determinasyon. Magpatuloy, magsikap para sinaharap. Nawa huwag kami makontento at magmalaki sa aming nakaraan, kundi sumulong tungo sa amin layon. Salamat po sa hamon ito na nagbibigay at nag-uudyok na magpatuloy kami sa pagsisikap. Nawa ang mensaheng ito ay tumimo sa aming puso't isipan, isagawa at magkaroon ng malinaw na layon sa hinaharap. Salamat sa lahat ng mga kabahagi at gumanap sa gawain ito. Nawa ang pagpapalat biyaya ninyo sumagana sa amin lahat, maging sa online. Nagtitiwala po kami at makikinig sa inyong mga utos. Nawa ang aming mga samot dalangin, kung inyo pong lulubin, inyo pong tugunin. Sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kaming makarating nagligtas sa aming mga tahanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.